Magandang araw. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa uri ng paghahambing. May dalawang uri ng paghahambing. Ang una, ang pahambing o komparatibo. Ginagamit kung naghahambing ng dalawang magkaibang antas o level ng katangian ng tao, bagay, ideya, pangyayari at iba pa. Meron din tayong dalawang uri ng kaantasang pahambing. Ang una, paghahambing na magkatulad. Ito ay ginagamit kung ang dalawang paghahambing ay may patas na katangian. Ginagamitan ito ng mga panlaping ka, magka, ga, sing, kasing, magsing, magkasing, at mga salitang paris, wangis, kawangis, gaya, tulad, hawig, kahawig, mistula, mukha, kamukha, ka, nangangahulugan ng kaisa o katulad. Narito ang mga halimbawa. Ang Singapore ay dating kabilang sa Malaysia. Nangangahulugan ito na may kaisahan o may pagkatulad. Narito pa ang mga halimbawa. Magkamukha lamang ng kultura ang India at Singapore. Sing, sin, sin. Yun ang ginamit sa pangusap. Gaya rin ng ka, nagagamit ito sa lahat ng uri ng pagtutulad. Halimbawa, magkasing ganda ang India at Singapore. Ang maramihang sing ay naipapakita sa pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat. Muli, wala ang ganitong pattern sa mga rehiyon ng bansa na hindi ginagamit ng reduplikasyon. Kasing, kasin, kasim. Ang paggamit at kahulugan ay katulad din ng sing, sin, sim. Pansining. Kapag ginamit sa pangusap, ganito ang pattern ng pagkakabuo. Kasing plus su plus ng, ni plus pangalan plus si, ang plus pang. Halimbawa, kasing bilis ng kidlat ang pagsulong ng bayang ito sapagkat sila ang sentro ng teknolohiya. Magsing, magkasing, magkasi. Ang pinagtutulad ay napipisan sa paksa ng pangusap. Narito naman ang mga halimbawa. Ang dalawang bansa ay magkasing yaman. Ga, ganga. Nangangahulugan ng gaya, tulad, para, paris. Narito ang halimbawa. Gamundo ang pagpapahalaga nila sa kalayaan sa wika at relihiyon upang magkaroon ng pagkakaisa. Ikalawang uri. Ito naman yung paghahambing na di magkatulad. Kung nagbibigay ito ng diwa ng pagkakait, pagtanggi o pagsalungat sa pinatutunayang pangusap. May dalawang uri ang hambingang di magkatulad. Una, hambingang pasahol. May mahigit na katangian ang pinaghahambingan sa bagay na inihahambing. Ginagamit ang mga sumusunod upang maipakita ang ganitong uri ng paghahambing. Una, lalo. Nangangahulugan ng pagdaragdag o pagpapahigit sa kulang na katangian. Sinusundan ito ng katuwang na paghahambing na kaysa kay kung ngalang tao ang pinaghahambing. Kaysa sa kung ngalang bagay, pangyayari. Di gasino. Tulad ng ginagamit sa paghahambing ng uri o katangian ng mga tao. Sinusundan ito ng alinman sa mga katagang naghahambing. Kabilang ang gaya, tulad, para o paris na sinusundan ng panandang ni. Di gaano. Tulad din ng di gasino, subalit sa mga hambingang bagay lamang ginagamit. Kapag naman ginamit natin ang di totoo,
nangangahulugan ng pagtawad o pagbabawas sa karaniwang uri. Nagagamit itong pamalit sa digasino at digaano. Ikalawa, hambingang palamang. May mahigit na katangian ang inihahambing sa bagay na pinaghahambingan, na ipapakita dito sa tulong ng sumusunod. Una, lalo. Ang diwa ng paghahambing ay magiging kalamangan at di kasahulan kung ang sinasamahang pang-uri ay nagpapahayag ng kalakhan, kataasan, kalabisan o kahigtan. Muli, katuwang nito ang kaysa sa, kay. Halimbawa, lalong maunlad ang isa kaysa sa isa. Higit, mas, kaysa sa, kay, sa sarili ay nagsasaad ng kalamangan kung ginagamit ito sa paghahambing. Halimbawa nito, higit na malinis ang isa sa isa. Labis tulad din ng higit o mas higit. Halimbawa, labis ang kanilang pagmamahal sa bayan at ito ay ginamitan ng labis. Di hamak kung ito ay ginagamit karaniwang isinusunod sa pang-uri. Ito ang halimbawa. Di hamak na mapuputi ang Singaporean sa mga Hindu. At ang ikahuli, modernisasyon o katamtaman. Na ipakikita dito sa pag-uulit ng pang-uring may panlaping ma, sa, paggamit ng salitang medyo na sinusundan ng pang-uri, sa paggamit ng katagang may na, sinusundan ng pang-uring na buo sa pamamagitan ng mga panlaping kabilaang kahon o kahal.